Welcome to another episode of our video na dito sa ating The Red Gate Rabbitry. So, muli, maraming salamat. Siguro nakita nyo yung thumbnail natin. And ganun din ang information na gusto nyong malaman. Well, hindi masasayang ang oras nyo dahil this video will give you the information you need para malaman mo ang mga dapat gawin sa rabbit na nagkakaroon o mayroong diarrhea. Okay? So, our topic for today is about diarrhea. Okay? So, before that, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe, like and share, and press that notification bell button to update you sa mga upcoming pa videos, mga bagong kaalaman sa pag-aalaga ng rabbit. Okay, let's start! So, ano nga ba ang diarrhea? So, ang diarrhea ay isang klase ng sakit na hindi lang sa rabbit, kundi sa tao din, na nakukuha sa maraming bagay. Okay? So, ito ay ang pagdudumi ng matubig. Yun, yung tinatawag nating pagtatae. Okay? So, yun, malinaw yung diarrhea. Alright. So, may hinanda ako ditong mga information. Sana at alam ko din na makakatulong. And disclaimer, ito po ay ang mga procedure na ginagawa ko dito sa ating rabbitry para sugpuin itong diarrhea. Okay? Which I found na effective naman po. So, medyo nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-alaga ng rabbit dahil isa rin ito sa dahilan na, uy, alam ko na ang gagawin ko. So marami din tayong napagdaanan na bago natin matuklasan itong procedure na ito. Okay? So, ano nga ba ang cause o pinanggagalingan? Saan nakukuha ang sakit na diarrhea? Okay. So, unang-una sa pagkain. Sa mga pagkain na ini-ingest o sinusubol na kinakain nila. Okay, ng ating mga alagang rabbit. Kung ito ay hindi pa angkop doon sa kanilang edad para kainin. No? Tulad yung mga matitigas na pagkain. Okay? Lalo na yung mga kids pa lang. Ayan. So, hindi pa ganun ka-develop yung kanilang digestive system. Alright? Pangalawa, sa tubig. Yung tubig na mga binibigay natin or nakakainom sila ng tubig na mga contaminated. No? Na may mga bacteria na nagkaka-cause ng diarrhea. Pangatlo is yung maraming cages, maraming kapaligiran. Tulad ng, iba yung cages nila, is hindi natin sila na maintain na malinis. So, yung characteristic ng rabbit ay malinis sila sa katawan. No? Makikita nyo na mayat-mayat nag-groom sila ng sarili nila, dinidila nila, yung tenga, ganyan. So, yun, malinis talaga sila sa katawan nila. So, according doon sa aking research, ang katumbas sa isang araw, ang katumbas 6 to 7 times na paliligo. No, ang nagagawa nila. So, yun, sa maraming kapaligiran. Pang-apat is yung stress. So, yung stress, nakakakos din pala yun ng ng pagkakaroon ng diarrhea ng ating mga rabbit.
Diba? So, yun. Maraming causes din yung stress. So, gagawa tayo ng another video for that. Okay? So, number 2 is, bakit nagkakaroon ng diarrhea ang ating mga alagang rabbit? Dahil, number 1, pag bata pa sila, yung mga kids pa lang, ayan, yung mga bagong walay sa mother doe, hindi pa ganun ka-develop yung kanilang digestive system. So, very sensitive yun. So, pag nakakain sila ng mga hindi pa angkop dun sa panunaw nila, nagiging cause yun ng diarrhea. Right? Sa age, yan. And then, sa food nga. So, isa pa dun is yung stress. So, isa sa mga halimbawa nga ng causes ng stress ng ating mga rabbit ay yung pabago-bagong klima dito sa ating bansa. Sa mainit, tag-ulan, ganyan. So, another thing is sa maduming environment din. O, andyan na naman tayo sa maduming kulungan. No? So, sa maduming kulungan naman, since doon sila naninirahan, lakad-lakad, ganun, padila-dila, ganun, kung saan-saan. So, kung hindi natin nalilinis yun, yung poops, yung biwi nila, is napupunta sa katawan lang. So, yung bacteria doon is nakakapasok. Okay? So, yun, maduming kapaligiran pa rin. Okay. Pangatlo, ano ang mga dapat gawin sa rabbit na may diarrhea? So, unang-una, kung ang rabbit natin ay may diarrhea, kailangan natin silang ihiwalay doon sa mga kasama niya. Bakit? Para hindi na mahawa yung iba. Diba? Kawawa naman. So, ideally, dapat meron tayong isang cage nakahiwalay kung saan doon natin i-treat o gagamutin yung ating rabbit na may diarrhea. Right? So, ang tawag ko doon ay treatment cage. So, yun, meron tayo nun. And then, kung wala naman, pwede kayong gumawa na lang ng karton lang muna. So, yun. Or kung meron kayong yung basket na plastic na malaki, so yun, so lagyan nyo din siya ng sahod and kailangan nakaangat doon sa parang poop tray niya para mabilis nyong ma-monitor yung poops at wiwi niya. Right? So yun. So kailangan natin siyang ihiwalay. Diba? Dahil mas mahirap na kung mahawa na lahat, yun. Atsugi na lahat ng mga rabbits natin. Alright? Yan. Pangalawa is, kailangan din natin na linisin ang cages na pinanggalingan. Okay, kung mag-isa lang siya, edi mas mabilis nating linisan yon. Unlike na may mga kasama siya. So, sa paglilinis naman ng cage is, meron tayong separate video regarding dyan. And then, pwede din kayong gumamit ng Zone Rocks. Ayan. Pero syempre babanlawan nyo yun. So punasan nyo yung ng Zone Rocks, yung buong cage para ma-disinfect nya. Alright. So number 4 is paano ito gamutin? So yun ang kadalasang tanong. Kahit ako, tinanong ko din yun. Paano nga ba? So marami akong na-research, no? At pinag-combine ko sila. That's why nakapaggawa tayo ng procedure na naging effective sa paggagamot ng diarrhea. Alright. So ano ang mga kailangan natin ihanda? Kaibigan. Okay. Number 1 is yung mga gamot. Ano-ano ba yung ginagamit natin dito sa rabbit tree? So, ulitin ko po. Ito po ang ginagawa ko dito sa ating rabbit tree na nakakatulong
o nakatulong sa pagpapagaling ng diarrhea. Dahil naka-experience na po ako niyan, almost 4 sila na nagka-diarrhea. And nung una, yung first 2 na rabbit natin, ayun, na maalam. Kasi nga, siguro 1 week pa lang ako nag-aalaga noon. So, hindi ko talaga alam, naglakas loob lang ako na, ano naman, parang ang saya naman siguro mag-alaga ng rabbit. And then, at the same time, lambing sa akin ng aking mga anak. So, ayun, nakabili ako ng 2 rabbit. So, yung isa doon is si Nika, ayun, namaalam na siya. Kasi hindi niya nakinayanan. Right? So, going back sa ating topic, kailangan nating ihanda yung mga gamot. Ano ba ang mga gamot na dapat meron ka? Unang-una, hindi po ako nagpo-promote. So, ito lang po yung, yung ginagamit natin. Okay. So, meron tayong dextrose powder. Yan po. So, ginagamit natin to. Pwede siya yung pang-maintenance din. So, yun. So, may indications and description naman dito kung paano siya gagamitin. So, mostly, hinahalo ito sa tubig. Okay? So, sa 1 liter, mga 2 o 3 kutsarita hinahalo. And then, yun yung pinapainom sa ating mga rabbit. Okay? Para maano din to. Para makatulong sa kalusugan. No? Para maging healthy yung ating mga bunnies. Okay? Pangalawa is yung ating Ursiflora. Very effective. So I've learned this kay Maginong Magsasaka. So yun. Ursiflora, medyo pricey siya sa Mercury Drug to na bibili. Pero effective. Super effective to. Kung tama yung pag-administer or tama yung pagbibigay mo nito ng Ursiflora. So, mamaya tuturo ko sa inyo paano to gamitin. Right? And then, yung ating LC-Vit. Okay, wait lang ko kunin. Ito, mga kabanis. LC-Vit syrup. So, ito ay vitamins din na ginagamit ng karamihan sa ating mga bunnies for either for maintenance. Okay? So, binibigay din ito. Nakalagay kasi dito is 15 drops sa isang painuman. Like tulad nito, halimbawa, if ito may tubig na hanggang dito. So, papatakan natin siya ng 15 drops. Pero, sa case na may diarrhea, yung rabbit natin, iba ang pagbibigay ko ng pag-administer ko nito. Okay? So, mamaya tuturo ko sa inyo yan. Basta iniipon lang muna natin yung mga kailangan natin gamitin. Next is, kung wala kayong kung malayo kayo sa Mercury Drugs or sa mga butika na pwede makabili ng Ursiflora, pwede tayong gumamit ng Diatabs. Diba? Effective sa tao, effective din to sa ating mga alagang rabbit. Alright. So, ang paggamit naman nito is half. So, bubuksan mo siya. Half lang, ihalo mo sa water na konting water lang. Then, yun yung i-aspirate mo o pahigupin mo dito sa syringe. Tapos, yun i-force feed mo siya. Okay, so pwede din ito. Alright. Kung ano yung available dyan sa lugar nyo, so yun ang pwedeng gamitin. Alright. So, okay. Ano pa ang kailangan nating gamitin or kailangan meron tayo? So, itong syringe. So, yung syringe na ito yung ginagamit natin para pang
pagkuha, no? Tawag dito is aspirate, is yung pagkuha ng laman nitong vial na to. Yan, para hindi tayo mahirapan kunin yun. Alright? So, kailangan natin ng syringe. So, ang meron ako is may iba-ibang klase ang syringe, mga karabit. So, ito, pakita ko sa inyo yung difference. Ito yung 1cc 1cc 1 ml pala. Yan, 1cc 1 ml. Ito naman yung 3 ml. Okay. So, parehas naman sila. Mabibili nyo. It's around ano lang naman yata. Nasa 11 pesos to. Yung isa sa Mercury. Mercury, baka naman. Alright. So, ito yung pinagkaiba nila. Tanggalin natin yun. Kung mapapansin nyo, ito, para may nipple siya dito. Mas mahaba. Ito, wala. Punggok. Yan, punggok. Diba? So, mas madaling ipang force feed gamit ito. Yung 1cc na syringe. Kaysa dito. Kasi tingnan mo, punggok. Ito, itong ano natin, syringe na to, is meron siyang nipple. So, ito, na ipapasok natin doon sa bibig ng ating rabbit. So, mabilis siya na painumin. Alright? Kasi syempre, sometimes, no, mahina yung appetite nila. Lalo kahit sa pag-inom ng tubig, mahina sila. So, kailangan nating i-force feed ang tawag. Alright? Yun. Kung meron ding kayong pagkukuhanan o mabibilhan ng pineapple juice, yung rich in fiber, yung Del Monte pineapple juice fiber, yun. So, yung isang can nun na maliit lang, it's around 38 pesos yata yun. So, ayun, kung may budget kayo, pwede din yun. Sa akin, gumamit din ako noon, gumagamit ako noon ng Del Monte pineapple juice fiber. Del Monte, baka naman. Enjoy!